Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung possible ba na mayroon pang ibang mga Diyos o tritheism. At ang ating Bible verse ay mula sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sasabi sa ating Deuteronomy 6:4, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Dito natin mababasa ng malinaw ang sinasabi ng Biblia. Isa lamang ang tunay na Diyos, pero mga kapatid ay mayroon tayong mga tao na naniniwala na tatlo raw ang Diyos dahil tatlo ang persona ng Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, at ito ay tinatawag na maling paniniwala ng tritheism. Ang tritheism ay ang maling kaisipan na mayroong tatlong magkakaibang Diyos na hiwa-hiwalay sa isa't isa. Pero ang turo ng Biblia na hindi ganoon dahil ang sabi ng Diyos sa kanyang salita isa lamang siya, ngunit siya ay umiira sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Kaya sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 19, sinabi ni Jesus dito ay baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Papansin natin din niya sinabi na in the names, kundi in the name, dahil isa lamang ang Diyos nating pinapaniwalaan na mayroong tatlong persona lamang. Ngayon, ang tinuturo sa atin ng katotohanan na ito ay unang-una, we believe in three personas of one God. Hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Pero hindi sila tatlo, kundi isa lamang. Ibig sabihin nito ay pareho sila sa kalikasan, sa kapangyarihan, na may tatlong bumbilya na sabay nagbibigay liwanag, isa ang pinagmulan, pero tatlong aspeto ang kumikilos. Pangalawa, we believe in creeds of historic Christianity. Mula pa noong unang panahon, pinagtibay na ito ng mga Kristiyano ang paniniwalang ito. Sa mga creeds tulad ng Nicene Creed at Apostle Creed, pinapahayag na ang Diyos ay isang ngunit tatlong persona. Kaya pag pinanghawakan natin ito, ay nakikisa tayo sa panampalataya ng mga nauna sa atin, mga taong matatag sa paniniwala sa tunay na Diyos, na isa sa kalikasan, kalooban, at kaluwalhatian. At panghuli, we believe in God, there is no other. Walang ibang Diyos na dapat nating sambahin. Maraming mga Diyos-Diyosan ang mundo natin ngayon, kayamanan, kasikatan, o kahit mga bagay na inuna natin kaysa sa Diyos. Pero wala ni isa sa mga iyon ang makapantay sa Kanya. Siya lamang ang ating tunay na Diyos, at siya lamang ang karapat dapat purihin at ating paglingkuran. Mga kapatid, ganito lamang kaimportante na malaman natin na ang tatlong persona ay hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos lamang na mayroong tatlong persona. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.